yun mga kakukunat, mga ka-agri. Ngayong araw po ay nag-soil fertilization po tayo sa ating mga takunan dwarf na mga coconut. Ano ba yung mga significante nito? Ano ba yung mga significance? Bakit tayo nag-fertilize ng salt sa nyog? Yung ginagawa po kasi ng salt po sa nyog po mga ka-agri, pwede niyang mapadoble yung laman ng nyog. Kaya doble na rin yung bigat ng magiging kopra mo pag kinopra mo. Yun, pag kinopra. At pwede niyang mapadami ng halos 50% plus yung dami ng bunga sa bawat bunch po mga ka-agri. Ganun po. At mas nagiging masarap po yung lasa ng sabaw ng nyog pag nilagyan po natin ng asin, pampatamis. At talagang pong ganda at saka nagpapataba ng ating mga nyog. Yan po yung ginagawa ng salt fertilization sa nyog. Yung ating pong asin ay galing po ng Department of Agriculture, of course po. Syempre originated from malamang Philippine Coconut Authority. Pinakita natin yung sako kung saan galing. Itong ating asin po ay nakita po natin doon, locally made. Mayroon naman yung nanggaling sa ibang bansa. Pero ito may nakita tayo dun sa kanyang nilagyan na locally made para talaga siyang table salt. Kaso lang po low grade po siya, hindi po siya ganun kaputi. Parang kulang po sa tawag sa linis. Kaya parang second class po siya na asin. So yun po mga ka-agri. At yun na nga, nagpapasalamat po tayo sa ating Department of Agriculture, Leon, Iloilo, sa ating mayor. At saka sa PCA na rin, in totality na rin po sa ating government. Kasi po ito ay not for sale. Libre po ito pag mayroong enough na supply. So sa ating butihing mau, tutuurayan ka dito. Maraming salamat. Binigyan tayo ng 5 sacks. Itong ating mga nyog dito na takunan ay nasa, ang nagbubunga po ngayon, fruiting ay sa 150 ka puno. Dito pa lang na area tayo naglagay. Doon sa kabila hindi pa. So pagkatapos po itong ating gawain dito, mga ka-agri ay talagang lalagyan na natin lahat-lahat kasi nga timely na. Nakadala tayo dito dahil hindi po umulan ng malakas. Naikarga po natin sa ating motor yung kalahating sako. Marami pa doon. Pero yung iba ipamimigay na rin natin, i-share na rin natin sa ating kapwa coconut planters. Ilang beses ba dapat mag-abuno? Pwede po tayo mag-abuno 3 times to 4 times in a year. Pwede po. Gaano ka ba kadami? Yung sukatan po sa paglalagay sa puno, pwede po 200 grams, 400 grams hanggang kalahating kilo, pwede. Kasi nyog po kasi siya. Mas marami, mas gusto niya. Kaya po, pag nakakita po kayo ng mga nyog na malapit sa dagat, sa mga beaches, at saka hindi po masyado masikip yung pagtanim, makikita niyo ang dami po talaga bunga. Dahil po yan sa asin. Yung tubig dagat mo, pwede ilagay sa nyog, pwede po. Pwede naman po, hindi sinabing hindi kasi yung asin galing naman ito sa dagat. So yun po yung mga na malaking tulong sa ating nyog. So dahil ngayon ay fruiting po siya, sa ngayon marami nang pwedeng ibuko. Yung iba nga mature na, pwede nang gawing seedlings. So maybe baka makapag-seedling po tayo pag nahulog na yan or makuha na yan sa mga puno. Ngayon po, nagbibenta po tayo ng mga seedlings as long na mayroon available na mga seedlings na pwedeng maibenta. Kung magkano, we'll see. Kasi nga po, hindi tayo masyadong bibenta ng mahal nito kasi libre lang itong binigay sa atin dati ng PCA. Pero pag pumunta po kayo ng Shopee or Lazada po, makikita po ninyo mostly po yung may tubo na 1 feet. Yung taas ng tubo ng takunan dwarf, nasa 300 pesos po bawat isa. Ganun po yung presyo. So yun, hanggang sa muli, maraming salamat. Agritech Mix TV po. Sabayan niyo ako, dugtungan na natin ng ibang mga videos tungkol po sa pagnyonyog ngayong araw. Maraming salamat! So ito po, naglagay po tayo ng mga salt na dito. Lahat-lahat, ito masukal pero kahit maraming mga pwede lang. Kasi asin naman eh. Yan po. Dito po. Ito po, bunga niya pwede na mabuko. Kasi parang kasing laki na ng kamao ko yung bunga sa taas. Ito, sigurado po ito. Pwedeng pambuko na talaga. Tamang-tama po ito.
Pero maliit po yung bunga. Compare po doon sa kabila sa ilalim. Mga bunga ng takungan dwarf po doon. Ang lalaki ng bunga. Kasi dito, tinamaan masyado ito ng time ng El Nino. Pero doon sa kabila po, ang lalaki talaga ng bunga. Kasi nga po, malapit sa maliit na sapa. Hindi sila napuruhan nung time ng El Nino. Ito, marami na rin bunga. Nag-uumpisa na madaming bunga. Binawasan ng kambing ko eh. Binawasan yung asin eh. So, yun mga ka-agri. Hanggang doon. Naglagay na tayo ng salt fertilization doon hanggang doon sa taas. Pati po sa mga tall varieties natin. Pati yung mga pinakamataas na yun. No? Nilagyan na rin natin yan. Lahat-lahat po. Ng mga dwarf man o pa tall varieties po na coconut po. Pwede po talaga lagyan ng salt fertilization. Yung dito malapit sa gate sa ilalim. Dito laging maraming bunga mula sa palda hanggang ngayon marami pa rin siyang magbunga kahit na nakulang na siya ng dahon po. Mayroon ng mature doon sa taas doon po banda may mga mature na pwede na makuha at saka pwede na makopry, pwede na rin gawin kang seedlings isa, dalawa, tatlo, apat. Doon sa kabila yan po malalaki yung bunga doon sa kabila kasi may sapa po sa ilalim. Pati yung native na yan na tall varieties po yan na marami magbubunga yan. Yan po, dami magbunga kasi yan. Nilagyan na rin natin lahat kasi meron namang enough. So expectation natin mas dadami yung bunga, mas kakapal yung naman, mas sasarap yung buko pagdating ng panahon. Kahit na ngayon nga masarap na yun po, may bunga siya dun, mature na mga ka-agri. Yun po sikreto po ng maganda, mabunga, matataba, malulusog na mga nyug po natin. Salt fertilization po. Kahit itanong nyo sa expert kasi hindi naman tayo expert. Mga ka-agri. Meron na talaga pwede na makuha. Pwede na makuha. Kasi black na nga. Black brown na nga ang bunga Pwede na gawing seedlings. Wow!